Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Take Point na ipinalabas taong 2018. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Itinakda sa taong 2024, kung saan umiinit ang politikal na sitwasyon sa pagitan ng North Korea at Estados Unidos. Nilalayo ng North Korea na maglunsad ng nuclear weapon, na posibleng mag-trigger ng ikatlong digmaang pandaigdig. Upang maiwasan ang pinakamasamang mangyari, binalaan ng Pangulo ng Estados Unidos na si McGregor ang North Korea, na isara ang kanilang mga pasilidad ng nuclear weapons. Gayunpaman, ganap na binaliwala ng North Korea ang babala, na naging dahilan upang bumagsak ang rating ni McGregor bilang kandidato, para sa susunod na Pangulo ng Estados Unidos. Itinuring na si McGregor ay walang sapat na kapangyarihan na harapin ang North Korea. Dahil bumaba ang kanyang kasikatan, inutusan ni McGregor ang CIA na kidnapin ang Minister of Defense ng North Korea, sa pag-asang tumaas ang kanyang rating bago ang halalan. Upang magawa ang plano, kumuha ang CIA ng isang mersenaryong grupo na tinatawag na Black Lizard, na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Ahab. Lumipat ang eksena at ipinakita si Ahab sa isang inayos na bunker, para sa isang pulong sa pagitan ng North at South Korea noong Cold War. Sa loob ng bunker, si Ahab at ang isa sa kanyang mga tauhan na si Marcus, ay nakikitang sinusubaybayan ang kanilang koponan. Sila ay naghahanda sa kabilang panig ng bunker, upang kidnapin ang isang target alinsunod sa mga utos ng CIA. Bukod sa pagtalakay sa plano ng pagkidnap, naglaan din si Ahab ng oras na suriin ang isang dokumento na naglalaman ng impormasyon, tungkol sa isang lalaking nagngangalang Logan. Si Logan ay bago pa lang sumali sa kanyang koponan, at mula sa impormasyong binasa, nalaman ni Ahab na si Logan ay isang dalubhasa sa IT at panghahak. Di nagtagal, isang miyembro ng koponan ang nagpaalam kay Ahab, na ang kotse ng target ay pumasok na sa tunnel patungo sa bunker. Upang matiyak na handa na si Logan, tinanong siya ni Ahab tungkol sa kanilang misyon. Sumagot si Logan na ang kanilang misyon ay kidnapin ang Defense Minister ng North Korea na si Lee Yong-tak, na magdaos ng isang pulong sa loob ng bunker. Naniniwala si Logan na magagawa nila ang misyon ng walang anumang balakid, dahil inihanda na nila ang lahat bago pa dumating ang target. Samantala, isang babaeng ahente ng CIA na nagngangalang Mac, ang nakipag-ugnayan kay Ahab. Hiniling ni Mac na kumpirmahin ang target, sa pamamagitan ng mga CCTV camera na mayroon si Ahab at ang kanyang koponan na naka-install. Nang ipakita nila kay Mac ang mga CCTV camera sa loob ng bunker, sinabi ni Mac na na-install ng kanyang team ang mga CCTV camera sa maling anggulo. Dahil dito, hindi malinaw sa monitor ni Mac at ng kanyang team ang target. Sinabi ni Mac kay Ahab na maglagay ng mga CCTV camera sa mas magandang anggulo, para masigurado nila na ang grupo na darating sa bunker, ay ang kanilang tunay na target. Pagkatapos ay inutusan ni Ahab ang isa sa kanyang mga tauhan na nagngangalang Gerald, na humanap ng mas magandang anggulo, para mas malinaw nilang ma-monitor ang sitwasyon sa loob. Di nagtagal, dumating sa bunker ang grupo mula sa North Korea. Sa gulat ni Ahab, ang taong nagsagawa ng pulong sa loob ng bunker ay hindi ang Minister of Defense, kundi ang Supreme Leader ng North Korea na nagngangalang King. Dumalo si King sa pagpupulong na sinamahan ng kanyang medical team, na pinangunahan ng isang lalaking nagngangalang Yun na kanyang personal doctor. Nang makita iyon, sinabi ni Ahab kay Mac na dapat doblehin ng CIA ang kanilang honorarium, dahil ang target na dapat nilang kidnapin ay ang pinakamataas na pinuno ng North Korea. Pumayag si Mac na bayaran si Ahab at ang kanyang koponan ng mas mataas na sweldo. Gayunpaman, iginiit ni Mac na ang CIA at ang gobyerno ng Estados Unidos ay hindi mananagot sa gagawing pagdukot, kaya kailangang tanggapin ng koponan ni Ahab ang panganib sa kanilang sarili. Si Ahab ay tila hindi masyadong nag-aalala tungkol sa mga panganib sa pagkakataong ito, dahil lubos siyang nagtitiwala na ang kanyang koponan ay may kakayahang isagawa ang misyon. Di nagtagal pagkatapos, nagmadali si Ahab upang makipagkita sa lahat ng miyembro ng kanyang koponan. Ipinaalam niya sa kanila na ang kanilang misyon ay nagbago, at ang kanilang target ay ang Supreme Leader ng North Korea. Pagkatapos ay tinanong ni Ahab ang kanyang koponan tungkol sa kung sino ang gustong manguna sa misyon, at binanggit na pumayag ang CIA na doblehin ang kanilang bayad. Gusto talaga ni Ahab na manguna sa misyon, ngunit nagkaroon siya ng aksidente sa nakaraan, dahilan ng paggamit niya ng prosthetic leg.
Bagamat binanggit ni Ahab ang malaking bayad, tila walang sino man sa kanyang mga tauhan, ang may sapat na lakas ng loob na kidnapin ang Supreme Leader ng North Korea. Sa makatuwid, inatasan ni Ahab ang isa sa kanyang mga miyembro na nagngangalang Jose na mamuno sa misyon, dahil si Jose lang ang maaasahang magsagawa nito. Sinubukan ni Ahab na kumbansihin si Jose sa pagsasabing ito ang kanilang magiging huling misyon, at hinikayat siya ng mas malaking gantimpala, kung handa si Jose na manguna. Nang marinig iyon, sa wakas ay pumayag si Jose na pamunuan ang misyon, kaya agad silang kumilos para isagawa ang pagdukot kay King. Agad na pumasok si Ahab at ang kanyang koponan sa bunker na kinaroroonan ng pagpupulong, pagkatapos ay pinatay ang mga sundalong North Korean na nagbabantay sa lugar. Gracias. Di nagtagal, nakipag-ugnayan si Ahab kay Mac para ipaalam sa kanya na matagumpay na nakuha ng kanyang team si King, at ang kanyang personal medical team. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon ay buhay pa ang isa sa mga sundalong North Korean, at binaril si Jose sa leeg, dahilan para mawalan ito ng maraming dugo. Hinimok ni Gerald si Ahab na humingi ng tulong sa CIA, para magpadala sila ng medical team para iligtas si Jose. Gayunpaman, ayaw managot ni Mac dito, at agad niyang inutusan si Ahab at ang kanyang team na ilabas si King sa bunker at tapusin ang kanilang misyon. Nahirapan magdesisyon si Ahab, dahil ayaw niya talagang iwan si Jose na malubhang nasugatan. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian dahil nakipagkasundo siya sa CIA, na tumanggi na managot sa anumang mangyari kay Ahab at sa koponan nito sa panahon ng misyon. Sa huli, nagpasya si Ahab na iwan si Jose, at inutusan ang kanyang mga tauhan na magmadali at ilabas si King sa bunker. Nang papaalis na si Ahab at ang kanyang koponan sa lugar, nakita nila ang isang broadcast sa telebisyon. Ibinalita ang tungkol sa isang grupo ng mga mersenaryo na pumatay sa Supreme Leader ng North Korea. Sa news program, binanggit ng news anchor na ang mga mersenaryo ay nahuli ng North Korean Army. Nang malaman iyon, sa wakas ay napagtanto ni Ahab at ng kanyang koponan na sila ay natrap, at ang kanilang lokasyon ay alam ng kaaway. Dahil dito, iminungkahi ni Gerald kay Ahab na sirain ang landas na tatahakin ng kaaway, para makarating sa bunker. Gayunpaman, bago pa sila makaalis sa bunker, bigla silang tinambangan ng isang grupo ng mga mersenaryo na mas marami at may mas kumpletong armas. Hindi maiiwasan ang labanan ng dalawang mersenaryong grupo, kaya agad na sinabihan ni Ahab sina Logan at Marcus na dalhin si King sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Ahab kay Mac para humingi ng tulong, at nagtanong tungkol sa mga armadong puwersa na tumambang sa kanila. Ipinaalam ni Mac kay Ahab na ang Sandatahang Lakas ay isang grupo ng mga mersenaryo na inupahan ng gobyerno ng China, upang hulihin si King. Ipinagpalagay ni Mac na sinubukan ng China na salakayin ang North Korea sa pamamagitan ng pag-target kay King. Bagamat nilayo ng North Korea na ilunsad ang kanilang mga nuclear weapon, sa katotohanan, ang China ang may kontrol sa mga ito. Inisip ni Mac na maaaring nagplano ang North Korea ng nuclear attack dahil sa pagkakamali ng Estados Unidos, at nilayo ng China na kumilos bilang bayani at pigilan ang ikatlong digmaang pandaigdig. Pagkatapos ay sinabi ni Mac kay Ahab na ang tanging paraan upang masira ang plano ng China ay iligtas si King, at tiyaking mananatili itong buhay. Pagdating sa isang silid, biglang binaril ni Marcus si Logan at itinutok ang baril kay Ahab, habang nag-utos na patayin ang communication device na konektado sa CIA. Inihayag ni Marcus na nakipagtulungan siya sa Alligator 47, isang mersenaryong grupo na binayaran ng gobyerno ng China, kung saan nangako silang magbibigay ng malaking pabuya para kay King. Inalok ni Marcus si Ahab na sumali sa mersenaryong grupo, dahil makakakuha sila ng mas malaking sweldo at ilang napakagandang benepisyo. Tila pinag-isipan ni Ahab ang alok, ngunit palihim niyang kinuha ang kanyang baril, nang ilipat ni Marcus ang walang malay na si King sa bathtub. Gayunpaman, nang bumalik si Marcus sa silid, napagtanto niyang kinuha ni Ahab ang kanyang sandata. Magkaharap silang umupo at matapos ang ilang palitan ng salita, sinamantala ni Ahab ang pagkakataong barilin si Marcus. Sa kasamaang palad ay nagawa ni Marcus na makorner si Ahab at ma-knockout ito. Nang handa ng patayin ni Marcus si Ahab, nakakagulat na buhay pa si Logan at nagawa niyang patayin si Marcus.
Ang insidente ng pamamaril ay naging sanhi din ng pagbaril kay King, kaya naisip ni Ahab na patay na ito. Pagkatapos ay inactivate ni Ahab ang monitor sa silid, habang kinontak si Gerald na nasangkot sa pakikipagbarilan sa Alligator 47. Pagkatapos ay ipinaalam ni Ahab kay Gerald na nagtaksil sa kanila si Marcus at patay na si King. Gayunpaman, nagduda si Gerald na patay na si King, dahil kung patay na ito, ay dapat matagal nang binumba ang bunker. Nang malaman ito, nagmadali si Ahab na suriin ang heart rate detector sa pulso ni King. Natuklasan ni Ahab na buhay pa si King, kahit na ang kanyang kondisyon ay kasalukuyang mahina dahil sa pagkawala ng maraming dugo. Ipinagpalagay ni Ahab na ipapadala ng CIA ang backup at tutulungan silang makaalis sa bunker, kung mapapanatili niyang buhay si King. Kinuha ni Ahab ang first aid kit at ginagamot si King, habang kinontak si Gerald para hanapin ang kinaroroonan ni Yun, na personal doctor ni King. Sa wakas ay nahanap ni Gerald si Yun, at agad siyang nakipag-ugnayan kay Ahab sa pamamagitan ng kanilang communication devices. Pagkatapos kumonekta kay Yun, agad na ipinaalam ni Ahab ang tungkol sa kalagayan ni King, at hiniling kay Yun na bigyan siya ng direksyon para gamutin si King. Kasabay nito, nadiskubre ng mga mersenaryo mula sa Alligator 47 ang kinaroroonan nina Gerald at Yun, kaya hindi naiwasan ang shootout. Sa panahon ng pagsalakay mula sa Alligator 47, sinubukan ni Yun na magbigay ng direksyon kay Ahab na magsagawa ng pagsasali ng dugo upang iligtas si King. Sinunod ni Ahab ang lahat ng hakbang na itinuro ni Yun, ngunit nasa kritikal na kondisyon pa rin si King. Sinabi ni Yun kay Ahab na ilipat ang O+ na dugo sa katawan ni King, ngunit nakita ni Ahab na walang silbi ang mga ito, dahil ito ay nagyayelo. Biglang naalala ni Ahab na type O+ ang dugo ni Logan, nang suriin niya ang kanyang mga dokumento. Dahil dito, tinawag niya ang sugatang si Logan sa banyo, at nagsimula siyang maglipat ng dugo mula sa kanyang katawan patungo kay King, sa kabila ng patuloy na paghiling ni Logan na wag gawin ito. Matapos makakuha ng pagsasali ng dugo mula kay Logan, sa wakas ay nalampasan ni King ang kritikal na mga oras, at ang kanyang kondisyon ay naging stable. Pagkatapos ay sinubukan ni Ahab na makipag-ugnayan kay Mac, upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa kalagayan ni King at humingi ng tulong, ngunit hindi niya ito maabot. Kasabay nito, nanood si Ahab ng balita sa telebisyon, na nag-ulat na itinanggi ng gobyerno ng Estados Unidos, ang kanilang pagkasangkot sa pagpatay sa Supreme Leader ng North Korea. Inihayag din sa balita na si Ahab ang utak sa likod ng pagpatay kay King. Napagtanto ni Ahab na ginawa siyang scapegoat ng CIA, at biglang nagulat sa isang dumagundong na tunog na nagpapahiwatig na ang bunker ay sinimulang sirain. Ilang sandali pa, isang malaking pagsabog ang naganap at gumuho ang lugar. Nang tuluyang magising matapos mawala ng malay, nalaman ni Ahab na patay na si Logan, habang nakaligtas naman si King at stable na ang kalagayan nito bagamat wala pa ring malay. Sinubukan ni Ahab na makipag-ugnayan kay Gerald at sa iba pa, ngunit wala ni isa sa kanila ang sumagot sa kanyang tawag. Ilang saglit pa, sa wakas ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Yun, na nagsabi sa kanya na siya lamang ang nakaligtas sa pagsabog. Akala ni Ahab na patay na ang lahat ng miyembro ng kanyang koponan, ngunit ang nakakagulat na si Gerald ay biglang nakipag-ugnayan sa kanya at sinabi na 4 sa kanila ang nakaligtas. Nang marinig iyon, nabuhayan ng loob si Ahab, at sinubukang humanap ng paraan para makaalis si Gerald at ang kanyang koponan sa mga gumuho. Inutusan din ni Ahab si Yun na nakulong sa mga guho, na humanap ng paraan para makasama niyang muli ang grupo ni Gerald. Matapos makakuha ng mga tagubilin mula kay Ahab na nagdirekta sa kanila mula sa surveillance room, nagmamadaling humanap ng paraan ang grupo ni Gerald upang mailigtas ang kanilang mga sarili. Di nagtagal, nakipag-ugnayan si Mac kay Ahab sa pamamagitan ng kanyang mobile phone, dahil tila alam ni Mac na buhay pa si King. Pagkatapos ay tinanong ng isang nagagalit na si Ahab si Mac kung bakit nila pinasabog ang bunker, kahit na ginagawa pa rin ni Ahab at ng kanyang koponan ang kanilang misyon. Tumugon si Mac na nagpasya ang gobyerno ng Estados Unidos na alisin ang lahat ng ebidensya sa bunker. Ito ay upang mapabulaanan ng gobyerno ang mga paratang ng China, na nagsabing sangkot ang CIA at ang gobyerno ng Estados Unidos sa pagkidnap kay King. Dagdag pa ni Mac, binatikos si McGregor ng publiko, kaya nagdesisyon siya na pasabugin ang bunker para maalis lahat ang mga ebidensya. Ipinaalam din ni Mac kay Ahab na siya ay tinanggal sa kanyang posisyon bilang pinuno ng CIA. Dahil dito,
hindi siya makapagbigay ng opisyal na mga utos na magpadala ng tulong kay Ahab at sa kanyang koponan. Gayunpaman, sinabi ni Mac kay Ahab na tutulungan niya itong malinis siya mula sa akusasyon na siya ang utak sa likod ng pagpatay kay King, kung magawa nitong ilabas si King na buhay mula sa bunker. Sinubukan ni Mac na kumbinsihin si Ahab na sundin ang kanyang plano, dahil kung mapatunayan niyang buhay pa si King, tataas ang rating ni McGregor. Pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, sa wakas ay pumayag si Ahab na sundin ang plano ni Mac, dahil wala na rin siyang ibang mga pagpipilian. Sa kabilang banda, ang grupo ni Gerald na naghahanap ng paraan palabas ng bunker, ay na-corner ng ilang miyembro ng Alligator 47 na agad namang naglunsad ng pag-atake sa kanila. Habang nagbibigay ng direksyon si Ahab kay Yon, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Mac, na nagsabi sa kanya na nagpa siya si McGregor na magpadala ng tulong. Hiniling ni Mac kay Ahab na hintayin ang tulong, na malapit nang dumating para iligtas sila. Sa kasamaang palad, si Gerald at ang kanyang team na nasangkot sa laban sa Alligator 47, ay nagsimulang maubusan ng bala, at sa wakas ay napatay sila. Si Ahab na nakasaksi sa insidente sa pamamagitan ng CCTV camera, ay nagulat at nalungkot, dahil lahat ng miyembro ng kanyang koponan ay namatay sa misyon. Kasabay nito, napagtanto ni Ahab na ang Alligator 47 ay papalapit na sa kanya, kaya nagpa siyang kunin si King. Gayunpaman, bago pa siya makakilos upang tumakas, bigla siyang inatake ng isang tangke na nagawang makalusot sa dingding sa silid. Mula sa butas kung saan umatake ang tangke, nakita ni Ahab si Yon na sinubukang tumakas mula sa kalaban. Tinawag niya si Yon at tinulungan na makaligtas, at agad na nagkasama ang dalawa. Tiningnan ni Yon ang kalagayan ni King, at napagtanto na kailangan nitong masalinan ng dugo, upang maibalik ang kanyang stable na kondisyon. Mabilis siyang gumawa ng desisyon na ibigay ang kanyang dugo direkta kay King, habang sinubukan ni Ahab na protektahan si Yon mula sa pag-atake ng kalaban, na natuklasan ang kanilang lokasyon. Samantala, sa pamamagitan ng balita sa telebisyon, gumawa si McGregor ng isang mahalagang pahayag. Sinabi niya na ang Estados Unidos ay nagsagawa ng mga lihim na operasyong militar, ngunit sinisiraan ng ibang mga bansa ang Estados Unidos sa pagtatangkang sirain ang kapayapaan sa mundo. Malugod na tinanggap ni McGregor ang sinuman na mag-bash sa kanya, dahil ang kanyang reputasyon sa politika ay hindi mahalaga. Ayon sa kanya, ang kanyang pangunahing priority at ng gobyerno ng US sa ngayon, ay iligtas ang mga US Army na lumalaban para sa kanilang bansa. Sa talumpati, binanggit ni McGregor na si Ahab ay isang sundalong lumalaban para sa Estados Unidos, at sisiguraduhin niyang ligtas na makakabalik si Ahab sa bansa. Dahil sa kanyang talumpati, muling tumaas ang kasikatan ni McGregor at tumaas ng husto ang kanyang rating, para talunin ang kanyang mga karibal. Pagkatapos ay idineklara ni McGregor si Ahab bilang isang bayani, na nakipaglaban upang iligtas si King mula sa mga kaaway, at sa huli ay nanalo si McGregor sa suporta ng publiko. Sina Ahab, King at Yon ay nailigtas at kinuha sa isang eroplano, ngunit sa lalong madaling panahon ay inatake ng kalaban. Ang isang walang malay na si Yon ay nahulog mula sa eroplano, at si Ahab ay tumalon gamit ang isang parachute. Una niyang niligtas si King at pagkatapos ay si Yon, sa pamamagitan ng paghawak sa kanya ng mahigpit, habang sila ay mabilis na bumulusok sa lupa. Nagtapos ang pelikula kay Ahab at Yon na nakaligtas, at tinulungan ni Yon si Ahab upang makalakad paalis sa lugar. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.